So good day nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala, ituturo ko nga pala sa inyo yung pinaka main cause at kung paano nga ayusin itong caliper natin na ayaw magpreno. So dito nga sa Honda Click 160 natin ay nag-convert nga pala tayo ng rear disc brake. Tapos naka-bleed naman itong brake master natin na S1 Forged na RCB. So dito kapag ipepreno mo siya, ayaw talaga magpreno ng caliper natin. So by the way, TRC caliper bracket nga pala yung gamit natin dito at pang 245mm na disc siya. Yung binili kasi natin sa previous vlog natin na rotor disc 240mm lang siya. So ngayon kung makikita nyo rito nagpepreno tayo sa likod. So gumagana naman yung taillight natin. Ayan, so kung makita ninyo ayaw talaga siyang magpreno. At makikita nyo naman ayaw talagang gumana yung brake pad. So it means nag-lock na yung brake pad natin. So dito kakalagin natin yan mamaya at ituturo natin yung tamang proseso sa pag-repair ng caliper natin. At pwede nga palang mangyari to sa mga iba't ibang uri ng caliper. So dito R55 na RCB yung ginamit nating caliper dito sa rear disc brake natin. So ito ipapakita ko sa inyo na papaganahin natin yung motor, magto-throttle tayo at magpepreno tayo dito sa likod, talagang ayaw niyang gumana. So talagang takaw aksidente yung ganito kasi kapag harap lang yung ginamit mo pagbiglaan, talagang maaksidente ka, pwede ka kasing mag-slide. So dito binobomba-bomba ko pa tapos talagang pinepreno ko, dapat nga mag-i-stop itong motor natin. So ayaw talaga niyang gumana. It means yung pinaka napudpud nung brake pad natin na meet niya na yung hangganan doon sa space nung pinaka rotor disc natin. So makita nyo mamaya yung pinaka libreng espasyo pa dun sa brake pad natin. Kumbaga yun na yung nag-lock. So dito sinasyak-syak ko pa siya tapos pinepreno ko, ayaw talaga niyang magpreno dito sa likod. So gumagana naman yung taillight natin at talagang nakita ninyo naka-bleed talaga yung left brake master natin. So dito mga kalpa, ituturo na natin yung step by step. So dito pakita ko muna yung pinaka rotor disc natin. So makikita ninyo yung dati kasi ito lang yung pinupudpud niya, tapos nung na-meet niya na yung pinaka expansion niya, so hanggang dito lang siya. So 240mm. So bale meron pang 5mm na natitira dito sa brake pad natin na hindi napupudpud. So nung napudpud niya na yung hanggang 240mm, tapos yung natirang 5mm, yun na po yung nag-lock dito kaya ay gumana nung piston caliper natin. Nag-lock na po yung dalawang brake pad. So dito nga tatanggalin na natin yung caliper bolts natin. Tapos makikita nyo na mamaya na ayaw talagang magpreno. So nag-lock na po talaga siya. So kapag ganitong senaryo, dapat tanungin nyo muna sa seller kung pang anong rotor disc yung bibilin ninyong caliper bracket para hindi po kayo madoble-doble sa pagbili mga kaalpa. So dito nga ipepreno-preno natin, ayaw po gumana nung piston, nag-lock na. So kung makita nyo doon sa pinakadulo ng brake pad, merong konting natitira dyan. So ito po yung nag-lock. Bale ayaw nang mag-play kaya na-meet niya na yung hangganan yung sinasabi natin. So bale ito nga po pala yung puputulin natin. Bali ikakat natin ito pansamantala para meron tayong preno sa likod. At sa in the future, so ang gagawin natin, bibili na lang ulit tayo ng rotor disc na pang 245mm at ng bagong brake pads. So susulitin muna natin itong stock ng RCB. So gagawan muna natin siya ng paraan habang hindi pa tayo nakakabili ng bagong rotor disc na pang 245mm ay meron pa tayong magagamit na preno dito sa likod. So susulitin muna natin to para mapudpud na natin at talagang hindi tayo mapagastos ng doble-doble. So dito madali lang po tanggalin yung pinaka brake pad. So gumamit lang kayo ng pliers at ng flat na screwdriver. So ito mga kalpa yung sinasabi kong awang. So bali ito nga pala yung sobra na hindi napudpud ng rotor disc natin kasi nga maliit yung rotor disc natin at hindi compatible dun sa caliper bracket. So kapag bibili kayo, dapat i-make sure nyo na pares yung caliper bracket dito sa rotor disc para nga hindi po mangyayari yan sa inyo. So lalong-lalo na madalas nating nagagamit yung preno sa likod. So bale yun yung discarding gagawin natin, grinderin na po natin yung sobra dito.
At ito na nga po pala yung itsura ng brake pad natin. So tinabasa na natin yung sobra na compatible dito sa rotor disc natin. At once na natabasan nyo na, pwede nyo na pong ibalik dito sa caliper natin at nang matry na natin. So medyo mahina lang yung preno natin kasi nga hindi na po full potential yung maibibigay ng caliper natin sa pagpreno. Kasi nga nabawasan na po yan. Tapos hindi pa siya compatible dito sa rotor disc natin dun sa may caliper bracket. So in the future, bibili tayo ng 245mm. So ito lang kasi yung mahirap sa mga nagtitinda online, hindi nila nilalagay yung full description. So ang hirap nito, doble-doble pa tayo sa gastos at takaw aksidente pa. Kaya kapag bibili po kayo ng mga piyesa, dapat itanong nyo muna sa seller. Kapag hindi sila nag-reply, wag na kayong bibili. At pwede naman kayo manood sa mga YouTube vlog tutorial natin. Sinasabi ko naman po yung mga diskarte rito para hindi na po kayo gagastos ng doble-doble. Para yung perang ipangbibilin ninyo, ipangbili nyo na lang ng tools tapos kayo na lang yung gumawa. So matututo pa kayo tapos makakaalam pa kayo ng mga maraming diskarte dito sa channel natin. Okay. Preno mo. Palikod. Yan, gumagana na. At ito na nga pala yung final update sa itsura ng caliper natin. So wala na nga po palang sobrang brake pad dyan. So saktong-sakto na to. So dapat nga malaki talaga yung rotor disc natin kasi dapat ma-meet niya yung hanggang dulo dun sa awang dun sa caliper natin. So yun lang mga kalpa. Sana natuto kayo at sana wag nyo kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. And thanks for watching.